And we're back for another video. So, magandang umaga sa inyong lahat. At ang lulutuin natin for this day is tatawagin nating rosemary chicken in orange sauce. Ayun. Basta yan. So, medyo kakaiba ngayon. Medyo sosyale, no? Parang naman may share ko sa inyo yung iba pa nating mga putahe na natutunan natin sa labas. So, i-introduce ko na sa inyo yung mga ingredients dun sa gagawin nating dish for today. Meron tayo ditong 1 kilong manok. So, mix of chicken legs at saka chicken wings yung gagamitin natin. Dok, pwede naman kahit anong part, kaso mas preferred ko yung legs, wings o kaya tayo kasi yun yung mas malalasa at saka mas majuicing manok. Tapos meron din tayo ditong tanglad para sa aroma at saka ganun din dito para sa ating meron tayong onion leeks. Yung tanglad siguro mga kahit isang bugkos lang ng tanglad, gayon din sa onion leeks, isang mahaba lang na ganun. Tapos meron tayong isang orange. So itong orange na to, gagamitin natin for garnish. Tsaka kukunin natin yung zest niya para sa mas orange na aroma dun sa sauce natin. Pwede nyo rin naman kunin yung katas ng orange niya, pero since meron tayong orange juice na gagamitin mamaya, so I think pwede na siguro yun. Tapos meron tayong mga ano rito, no? Mga spices natin. So meron tayong 6 cloves ng chopped garlic, 2 teaspoons ng cracked pepper or ground pepper, 1 tablespoon ng rock salt. Tapos ito optional, siguro isang pakete ng powdered seasoning. Tapos ito, pangalan pa lang ng ating dish, so meron tayong rosemary, dried rosemary. Siguro mga 1 tablespoon yan. So magdadagdag yan ng flavor at saka aroma din sa luto natin. Meron tayong cornstarch. So itong cornstarch, hindi naman lahat yan. Siguro about sa 1 cup ng tubig, mga 3 tablespoon lang. Gagawa lang tayo ng cornstarch slurry, pampalapot lang ng ating sauce. Meron din tayong fresh orange juice. So dun sa fresh orange juice natin, alam naman natin na medyo may kamahalan ng fresh orange juice. So pwede tayong gumamit ng mga ibang mas murang brands, no? Actually, wala yung isang brand na preferred ko eh, yung True. Basta yun, hindi naman sponsored eh. Kaya lang natin yung ating mga pampalasa. So pagsasamasamahin lang natin yan. Well, malinis ang kamay ko, nagugas ako nung Webes. So, goods na goods yan. Irarab lang natin yung mga pampalasa natin. Actually, I learned this recipe when I was during my intern sa isang sports club. Though, to be honest, hindi ko alam kung ano yung lasa talaga niya. So, may konting alam naman tayo sa pagluluto. So, parang kumaga, hinulaan ko na lang, depende sa anong malalasahan to. Siguro may ganito, may ganito. Tsaka nagustuhan ko siya. Kaya I decided na gayahin siya based dun sa understanding ko kung ano yung mga nalasahan ko dun. And of course, hindi naman syempre mawawala yung, for sure, yung orange juice, yung mga orange zest. So yan, kaya ginawa ko siya. And nung niluto ko siya sa bahay, so nagustuhan ng pamilya ko, kaya yun, inulit-ulit ko na. Best ito panghandaan kasi kung portioning naman, maraming pwedeng makakain yan. At the same time, yung pag mga special occasion, patla, kung may gusto kang pasikatan, so goods ito. Tapos maglalagay lang tayo ng rosemary. Anyway, kayo magkalala, masusundan nyo to kasi yung quantities ng ating recipe, ilalagay ko naman sa description box. So, depende to, no? Pero siguro approximately 1 tablespoon. Depende sa dami ng gusto nyo, kung gaano kalasa ng rosemary yung gusto nyo sa dish na to. So, ganun lang din. Irarab lang natin siya. Tapos, dagdag na natin itong ating shake muna natin. Lalahatin na natin to, no? So, mamaya, pakukuluan natin siya. After nun, palalaputin natin itong magiging liquid agent natin dito sa dish natin.
ito yung magsisilbing sauce niya. Then at the same time kasi, iihawin natin tong chicken after natin mapakuluan. So, pag pinalapot natin tong liquid agent natin, yun yung gagamitin natin pang basting para mas lalong kumulay, lumasa din yung ating chicken. Then, ganun lang ito, no? So, lalagay mo lang yung mga herbs natin dyan. Tapos pakukuluan natin to for 45 minutes. So, antayin natin kumulo. Pag kumulo na, hihinaan natin yung apoy. Doon tayo mag-start ng pakulo ng 45 minutes. Babalik ako. Diyan lang kayo, ha? Doon na yung 45 minutes natin na pagpapakulo ng ating chicken. As you can see, dinidrain ko yung pinagpakuluan niya o yung magiging sauce niya later para malinis yung ating sauce, para wala siyang mga evanescence. And then magdadagdag lang tayo ng about 2 tablespoon ng asukal. So habang inaantay natin siyang kumulo, nagkakalaw ako ngayon ng pang cornstarch slurry natin para mamaya papalaputin natin yung sauce. So kanina naglagay ako ng rosemary. So ang rosemary, nilalagay siya madalas sa chicken at saka sa fish. Mas best siya sa mga white meat. So nakakapagdagdag siya ng aroma at saka intense flavor or yung authentic flavor nung white meat dun sa dish. Pwede mo rin siyang ilagay sa red meat pero mas best talaga siya sa white meat. Alam niyo ba kung anong special about rosemary? So, napakarami ng benefits kagaya ng number 1, nakakatulong siya sa digestion, anti-inflammatory din ng rosemary, hair growth, kung medyo napapanot ka na maaga, so mag-rosemary ka lang, makakatulong siya para unti-unti, or I mean, ma-maintain mo or maging strong yung buhok mo. And last but not the least, nakakapag-improve ng retentive memory. Pero pag natikman nyo to, makakalimutan mo. Then, palalaputin na natin siya ng cornstarch slurry. So, dahan-dahan lang, depende sa lapot na gusto nyo. Okay, so, since kumukulo na siya, pwede nyo tikman, no? Kaya ako magdadagdag ako ng konting powdered seasoning. Tingnan nyo. Lumapot na ang ating sauce at kasunod na natin ilalagay yung lemon zest. So, ito lang yung granite lang natin yung balat ng lemon. So, makakadagdag yan ng tangy at saka yung zesty aroma ng ating sauce. So, para mas orange na orange talaga. So, yun lang. Pag okay na sa panlasa nyo, pwede na siya. So, tara, iyaw na tayo. So, iawin lang natin saglit yung mga manok natin, no? Luto na siya. Pero kailangan lang natin siyang ihawin saglit para magkaroon pa siya ng additional smoky and aroma flavor through Maillard process. Ngayon, mas magiging savory pa siya kasi papahiran natin siya nung kanyang sariling sauce. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Alright. So mukhang pwede na yung ating manok at ang ganda ng kanyang kulay. As you can see, no, hindi lang flavor and aroma yung nadagdag sa ating manok, kundi mas naging appealing pa siya kasi inihaw natin siya. So nagkaroon siya ng grilled marks. At ang bango. Plating naman na tayo. Ito na yung ginawa natin kanina. Naglagay lang ako ng 5. No? So sa plating, ang tip ko lang is laging add numbers. So pwedeng 3, pwedeng 5. And then, make sure na walang yung dumi sa side. Tapos kung may maganda-ganda kayong plato, nakakatulong din yun sa appealing nung plating natin. Siyempre, pag maganda yung plating, mas nakakainganyo sa matang kainin, mas masarap. No? Hindi pa natin natitikman, mas masarap na agad yung impression natin dun sa food. So, okay. So, yun na siya. Magdadagdag lang ako ng yung ating sauce. Lagyan nyo lang yung sauce nyo dyan. So, kaya ako, ginawa kong 1 litro yung orange juice kasi para mas maraming sauce. Lasang-lasa yung orange chicken natin. No? Tapos, lagay lang tayo ng konting kineme root. Diba? And, tapos na.
Ito na po ang ating rosemary chicken and orange sauce. Sana nagustuhan po nila. Sana matry din nila to, maisama nila sa menu nila, especially panghandaan sa birthday, Pasko, bagong taon, or any special occasions, reunion, or pag nag-break kayo ng jowa nyo. So yun lang for this video. Lagi niyong tatandaan, walang mali sa pagluluto as long as hindi ito nakaka-apekto sa lasa ng pagkain, sa itsura ng pagkain, at hindi ka malalason. Goods na goods. See you sa next video. Bye-bye. Putahin na.